Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras kahit na alam po natin na itong araw na ito ay isang holiday at bisperas na rin po ng Pasko mamayang gabi. Ang Ministry of the Interior and Local Government ay malugod na binabati po kayo ng Happy Holidays sa ngalan ng ating Chief Minister Ahod B. Ibrahim. Nandito po ako upang magbigay sa inyo ng konting mga updates patungkol sa mga ginagawa ng ministry sa buong taon ng 2024. Alam po ninyo na ako po ay nag-assume as Minister of the Interior and Local Government ng December 7, 2023 at ito po ang aking unang taon na 1 full year ng aking pagiging minister. Marami po tayong mga pinagdaanan at maraming kaganapan dito sa ating rehiyon during this year at alam natin na election year din po 2025 kung kaya minarapat po namin na magkaroon ng media conference na ito at marami rin pong humihingi ng time na makausap ako at ma-interview at humihingi po ako ngayon pa lang ng pasensya sa inyo o paumanhin kung hindi ko kayo napagbibigyan dahil most of the time po ay meron akong inaasikaso kung hindi dito sa Cotabato City ay sa labas po ng region. So maraming salamat, welcome po at magbibigay po ako ng accomplishment report ng ministry at we will be welcoming questions afterwards. So as you already know, the Ministry of the Interior and Local Government is mandated to assist the Chief Minister in exercising general supervision over the constituent local government units of the Bangsamoro government. We are also mandated to strengthen administrative, operational capacities and public safety of local government units in the BARM for effective and efficient delivery of services of the Bangsamoro people. And finally, to formulate and implement appropriate policies and programs to meet emergencies arising from natural and human-induced calamities. Ang Bangsamoro government ay merong Ministry of the Interior and Local Government na may attached agencies. Ang ating attached agencies po ay ang Bangsamoro Ready at ang SGADA, yung Special Geographic Area Development Authority. Sa taon na ito, nagkaroon po tayo ng 29 na Seal of Good Local Governance Awardees mula sa Bangsamoro Government. At itong 29 na ito ay nagmula sa last year, 28 po yung ating awardees. So nadagdagan ng isang awardee ngayong taon. Sa 2,590 na mga barangays, actually 2,594 kasi meron pong mga bagong barangays na created sa Marawi City. Lahat ng mga barangays na ito ay dumaan sa assessment, data gathering, validation at certification para sa Seal of Good Local Governance for the barangays. Dalawang barangay sa Tawi-Tawi ang nagkaroon ng mga cheque, ginawaran ng 50,000 pesos each bilang mga recipients ng SBLB Awards. Ito ay ang Barangay Bakong sa Simonol at ang Barangay Darussalam sa Languyan. Meron din po tayong total of 10 LGU beneficiaries na nagkaroon ng notice to implement ng kanilang incentive fund mula sa Seal of Good Local Governance. Meron po tayong 8 SEAL candidates, yung Salamat Excellence Award for Leadership or SEAL. Out of the 11 candidates assessed, 8 po ang na-shortlist at na-endorse at subject to the next level of assessment. Sa ating pong lupong tagapagpamayapa incentive awards, the recently concluding pagkilala awarding, nagkaroon po tayo ng 9 na LTIA awardees at we also recognized 9 barangays for displaying exemplary performance and identified 51 barangays as regional finalists. Meron pong 4 na activities na ginawa ang ating ministry patungkol dito sa Lupong Tagapagpamayapa Incentives Awards. Ang ating LGAIP naman, LGU Grant Assistance for Innovative Practices, ay merong 3 pong nakakuha ng LGAIP Awards na ito. Ano po yung mga innovative practices na ito? Ito po yung Trash to Treasure of the
Dato Abdullah Sangki, One Name, One Identity of Pagayawan at UP Eco Savers of UP Maguindanao del Norte.